Aba, huwag po nating kalimutan ang pambansang kamao. Politiko, artista, producer na rin, basketballista, at boxer, champion, Manny Pacquiao. Ayan. Nakakalimutan natin. Pagdating sa politika, talagang hindi siya masyadong maswerte. Natalo siyang presidential candidate noong 2022. Tumakbo nitong nakaraang Mayo na senador, hindi pa rin nagkapalad. Pero kahit pa paano naging senador na rin siya noong araw, di ba? Ngayon, focus siya sa boxing. 46 years old, Manny Pacquiao. Ang kanyang makakalaban ay si Mario Barrios na 28 years old kung di ako nagkakamali. So medyo malaki ang gap sa edad. Pero ang magandang balita, dahil po ito ay pambansang kamao, huwag natin kalimutan yun. Kalimutan muna natin ang politika. Siya talaga ang pambansang kamao. At siya yung 8th Division Champion. Sa buong mundo, siya lang nakagawa niya. Kaya suportahan natin itong kanyang talagang business na boxing. Lalaban po siya sa 19 malapit na yan. Sa Sabado ng gabi sa Estados Unidos, Las Vegas, Linggo ng umaga sa Pilipinas. Manonood ba tayo? Manood po tayo pag may pagkakataon. Suportahan pa rin natin si Manny Pacquiao dahil ating kababayan na nagbabalik. Gagawa siya ng bagong record, 46 years old, na nagbabalik after 4 or 5 years na nagpahinga sa boxing. Pag nanalo, panibagong karangalan ng mga Pilipino ni Pacquiao at ng kanyang pamilya. Ay wala naman sigurong masama. Sabi ko nga sa inyo kung ayaw nyo sa kanya ng politiko, artista, basketball at iba pang sports, pero sa boxing dapat nakakaisa tayo. Kasi siya lang po ang nakaukit ng kanyang kasaysayan, kanyang record sa boxing. Nanalo na ng maraming pagkakataon, dekada na, pero nagbabalik at ang magandang balita, parang hindi daw tumatanda. Yung tikas, tapang, lakas ng kanyang kaliwat kanan, nandudun pa rin. Kaya kaabang-abang ito. 46 years old laban sa 28 years old. Ang laki ng diferensya. Kaya nakakatuwa mga kaibigan, kahit galit kayo kay Pacquiao, tatampo kayo kay Pacquiao, kung ano man na inyo. Kaya ating binabalita ito. Ang maganda po nito, parang kung hindi man lahat, majority ng mga boxing legend, boxing analyst, sports analyst sa Amerika, pabor kay Pacquiao. Pati si sino-sino ba ito? Si De La Hoya, basta si Marquez, Morales, Varela, lahat na kanyang mga tinalong Meksikano, pabor sa kanya. At yung mga boxing analyst sa Amerika, pabor din sa kanya. Wow! Nakaka-proud yan. Ngayon pa lang, parang panalo na ang Pilipino. Ngayon pa lang ay pwede na tayong matuwa dahil panibagong karangalan. Ang laban ay sa Sabado pa ng gabi sa Amerika, sabi ko nga, Linggo dito sa Pilipinas, pero nanalo siya sa dami ng kumakampi at naniniwala sa kanya. Yung kanyang low profile, napaka-humble na boxing Manny Pacquiao, hindi ho nagbago Yung disiplina, nasa puso na training at paghahanda ay nandun pa rin. Naku, speaking of paghahanda, pati po yung kanyang coach, si Freddie Rhodes, at saka iba pang mga nasa training camp niya. Ibang-iba daw ngayon ang Manny Pacquiao kasi nakapokus talaga sa training at boxing. Hindi katulad ng mga nakaraang taon, nakaraang panahon, may boxing, nagtitraining, pero nakapokus sa politika sa Pilipinas dahil tumakbong presidente, tumakbong senador, tumakbo kung ano ng posisyon. Nahahati ang focus niya. Ngayon po, wala nang ganun. Hindi ko sinasabi nagretiro na si Manny sa politika, pero 100% daw po ay nakatutok sa boxing. Gagawa ba ng panibagong record si Manny Pacquiao? Ating ba susuportahan? Bakit naman hindi? Kung Pilipino ka, isa-isang tabi natin ang hindi natin pagsuporta sa larangan ng politika at iba pang kanyang negosyo. Pero sa boxing na gumawa ng pangalan at may kakayanan pa at nagbabalik, bihira yan. Bihira ang 46 years old na nagbabalik sa ring. Bakbakan niya. Yung speed, power, nandun pa rin. Yung disiplina, hindi nawala. Kaya, ang galing. Abangan natin. Ayan.
Pabor ba kayo? Hindi. Matutuwa ba kayo? Hindi. Aba Pilipino ka. Mahalin mo ang sariling kababayan natin. Yun lang po yun. Please like, share, subscribe and follow sa ating channel, MA Pinoy TV. Sunod na ating pag-usapan. Balikan natin sandali nga itong PBA. Nabalitaan nyo nangyari sa PBA? Aba, kakaunti na nga nanonood, nag-aaway-aaway pa sila. Napuprotesta yata yung San Miguel Corporation or San Miguel team dahil hindi nanalo sa game 1. Meron yata tawag ang referee na hindi nagugustuhan. Parang sa NBA, yung mga ganong slam dunk o tirang pumasok na sa ring, lumabas or kung ano mang nangyari, counted na yun basta nabitawan ng player. Aba itong nangyari sa PBA, mukhang hindi daw, not counted daw, violation. Anyway, yun po yung nangyayari ngayon. Nabalikan ko lang sandali ang PBA. Natalo na po ang Ginebra, hindi nakapasok sa finals. Ang San Miguel ang nakapasok, pero natalo sa first game. So tingnan natin kung ano mangyari. Naibabanggit natin ng sports yan naman talaga hindi nawawala dito sa ating mga politika, basketball, artista, showbiz. O, di ba? Para maiba-iba naman. Pero ganun pa man, alam mo naman, may mga artista, mga involved sa sports, sumasali rin sa usapin ng politika sa ating bayan. Kaya nga binabantayan nila yung impeachment, binabantayan yung korupsyon, binabantayan yung mga nawawalang mga sabungero, binabantayan din po yung buhay sa showbiz. Ganun talaga Yan ho ang laruan ng ating mga kababayan. Ano man po ang kinaaniban at paniniwala, ang isyong pangkabuhayan, pampolitika, seguridad, nandun pa rin. Mabuhay ang ating mga kababayan na nai-involved or hindi nakakalimot sa mga public affairs program, businessman ito, sportsman ito, o may kaugnayan sa politika. Okay yan. Sabi nga nila, iba na ang may alam. Ayun ang purpose nun, di ba? Any comment, reaction, sige lang po. At malayang-malaya kayo. Samantala, dahil nga po sa itong ating mga topic ay pangkalahatan, mahalaga ay makapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Uy, totoo ba na si AA Atong Ang ay nag-abroad, nagbakasyon, tumakas o nagbakasyon? Ayan. Sabi, lumabas daw Ako hindi ako masyadong naniniwala. Maliban lang kung meron dokumento nakalabas. Wala pa kasing kaso. Kung kakasuhan, mahirapan lumabas. Lumabas daw at na magbabakasyon. Ewan ko kung ano yung galaw na ito. Alam naman natin si AA controversial dun sa nawawalang sabungero na idinidiin ng kanya dating tao na si alias Totoy. Ngayon, kung talagang nagbakasyon, sana bumalik. Ito ba'y umalis para tumakas? Abay, ibang issue yun. Nasa kanya pa rin. Pagay ko naman haharapin niya yan. Negosyo yung maapektuhan sa kanya at pagkatao. So, kanyang harapin kung ano talaga itong mga isyong bumabalot ngayon at humahamon sa kanyang katatagan, kakayanan at negosyo sa buhay. Ayun.